Thank God it's Friday. Magandang hapon po. Marami yung walang pasok actually dahil ito nga hong araw na ito ang formal na pagsisimula ng pag-host po ng Pilipinas after ilang taon na nakapag-host ulit ang Pilipinas ng FIBA. Kaya ho, dun sa mga nagtatanong, bakit ba kinansila yung pasok ngayon? Anyway, for today, bilang final day natin sa ating isang buong linggong patok episode, isa na naman hong kwento ng tagumpay sa pagninegosyo ang amin pong isi-share po sa inyo. So guys, sit back and relax. Samahan nyo kami ni ka-partner Lilibeth hanggang mamayang 2:00 ng hapon. Partner, magandang hapon. Magandang hapon ka partner Tony at magandang hapon sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon dito sa programa na Patok. Ako po inyong makakasama ngayon si ka-partner Lilibeth Yap. Live na live po tayo mapapanood sa DZAR 1026 page, sa SMNI News page at mapapanood din po tayo sa Digital Channel 39. Magandang hapon po. Ayan. So guys, kayo hong lahat na mga nag-iisip, nagpaplano, ano ba yung magandang negosyo, listen carefully. Baka ho yung bisita natin makatulong para sabi nga ma-push yung inyong ambisyon na makapag-negosyo. Okay. Kapartner Lilibeth, ang ating special guest for this Friday afternoon ay nagtapos sa kursong HRM. Yes. So talagang may kaugnayan sa pagkain ng kanyang negosyo. Pangarap daw niyang makapaglibot sa buong mundo, kaya nagsipag siyang magtrabaho sa barko at natupad po niya yung kanyang dream. So maraming bansa ang kanyang napuntahan. At isa raw sa mga iniidolo niya sa buhay ang kanyang mga magulang dahil marami raw silang magkakapatid pero nakapag-aral sila or napag-aral sila ng kanilang magulang. O diba? Dahil hindi po talaga lahat ng magulang kayang, lalo na kung medyo marami. Oo, kami isa-isa lang muna. Hinto ka muna, ikaw muna. Diba? Pero yung sabay-sabay, parang mahirap. Anyway, I'm giving you the floor, kapartner Lilibeth. Ipakilala mo ang ating special guest ngayong hapon. Mga ka-partner, ang makakasama po natin ngayong hapon ay si Sir John Matthew Agbuya, owner po ng The Red Meat Shawarma. Magandang hapon, sir. Ayan. Thank you, Sir John, for your time. And kay Ma'am din, kasama ni Sir John si Ma'am. Nandito lang siya behind the camera. Pero ganun daw talaga. Kailangan na nandyan yung suporta. Okay. Siguro, Sir John, ang una kong itatanong sa'yo, sabi mo nga, tapos ka ng HRM, may negosyante ba sa pamilya na pinagmanahan ka? Mga uncle ko lang po. Okay, pero your mom and dad ay hindi sila mga negosyante? Hindi po. Ang father ko is mechanical lang po sa San Miguel, and then yung mother ko is housewife lang po. Oh, talaga. Okay. So, kumbaga, kung meron mang negosyante ay mga uncle mo. Mga uncle ko. Okay. Yung interest mo sa business, saan yan? Saan nagmula? Ang bali nung nagbabarko po kasi ko, Sir Tony and Ma'am Lilibeth, napansin ko po doon is lahat kami is kayod ng kayod. Na pagdating dito sa Pilipinas is nandiyan naman lahat, kompleto, pero pagdating ng future is doon na lagi sila nag-aala kung ano na po yung mangyayari sa kanila. Kasi medyo may edad na po at napunda naman po nila pero wala po silang pagkukuha ng pang-araw-araw nilang ang panggastos. So, doon po tumatak sa akin na hindi po dapat habang buhay ako nasa barko. Nag-isip po kayo ng ano pa yung magagawa nyo, Kung sir? ano po yung magagawa kong negosyo na pagbalik ko sa Pilipinas, tututukan ko po yun para pagtanda ko po. Meron pa rin po kung kahit papaano may papamana sa aking mga anak. That's nice. Yun yung magandang hindi habang panahon ay kaya mong sumakay ng barko. Knowing ang seaman, parang at the age of 45, medyo nalilimit ng unti-unti Yes, yung tama opportunity na sumakay. Kasi nga, up to now, ang dami pa rin na mga talagang nangangarap na maging seaman. So, naliles na yung kanilang opportunity. So, parang ang ideya ng iyong pagninegosyo is para at least may fallback ka. Kung hindi ka nasasakay, at least meron kang negosyo na ima-manage para sa iyong pamilya. Apo, tama po. Ayun. Okay.
Ano po yung ano, sir? Ano po yung pinakaunang negosyo nyo before po itong Bali, shawarma? nung after ko magbarko, nagpansiteria ako. Kasi pinamarriage sa akin nung tsahin ko yung kanilang pansiteria sa probinsya ng Pangasinan dahil medyo matanda na sila at di na nila kayang i-manage yung pansiteria. So, after nun, napunta naman ako sa tsuhin ko naman sa Divisoria. Ako na nag-manage nung kanyang sari-sari store doon. Hanggang napunta na ako dito sa negosyong shawarma. Kailan po ba nagsimula? Anong taon po nagsimula ang The Red Meat The po? Red Meat is 2017 pa. Okay. So medyo matagal na Medyo rin. matagal na rin po. Okay. Teka muna, Sir Jan, ano nangyari sa Pansiteria? Bakit iniwan mo si Chang? Ano nangyari doon sa Divisoria? Bakit dumating ka doon sa punto na parang, hey, hindi pwedeng ikaw ay walang sarili. Paano ba? Ano yung kwento Nung doon? nasa probinsya po kasi ko is okay naman, maganda naman. May pumapasok na pera, kompleto. Pero ang family ko kasi, mga mother ko and mga kapatid ko is nandito sa Manila. So, okay. sa dami po namin talaga, sa 7 po kami magkakapatid, nasanay po kami. At lalo na ako na parang gusto ko na marami. Na maingay. Ayun, unlike po sa probinsya, pag nag-stay kayo, tahimik talaga. And then, dito naman sa tsuhin ko, sa May Divisoria, na-manage ko yung business niya, napalakas ko siya, and then doon na po ako napaisip na one day gusto ko lang ganito rin, na magkaroon ako ng sarili kong negosyo. Sarili mo, ayun. Okay. So, kumbaga, that's the history. Kasi siguro, mag-iisip yung mga viewers natin, bakit iniwan ni Sir Jan? So, gusto mo ay magkaroon ka ng sarili. In short, yun. Kaya, 2017, when you formally started itong business mong ito, The Red Meat The Red Meat Shawarma. Shawarma. Okay. Paano nyo po sinumulan ito, sir? At magkano naman po yung puhunan na ano nyo po? Sinimulan namin to ng kaibigan namin si Jomar, ng parang 50,000 lang po ang puhunan namin ito. So, rolling cart lang po kami. Fly by night nga po kami kung tawagin. Nagbubukas kami ng 4:00, pumupunta na po kami sa mga palengke. Dahil po pag mga ganon, wala na pong gaanong huli. So, pag may huli, tumatakbo na po kami kasi dadamputin na po yung mga cart namin. So, ganun po kami, mga 1 taon hanggang tinangkilik po kami ng mga mamamayan at nagustuhan po yung produkto. Doon na po namin naisipan na parang napagod na kami kakatakbo. And then, pag umuulan, nababasa kami, pati yung mga staff namin. So, naawa na rin po ko sa kanila na bakit hindi natin gawing illegal na tong negosyo to. So, doon na po namin siya pinasok sa Valenzuela. Doon na po ako nagparami nun. So kahit pala bike pa lang yung ano nyo, sir, may mga ano na kayo, may mga employee. May mga staff na rin po staff kami. na rin Po. po. Kasi kami na rin po kagad simula sa tinapay, lahat ng karne. Kami na rin po gumagawa. Kumbaga, sinimulan po namin yung negosyo na yon is hindi po kami umaangkat. Kami po mismo ang gumagawa. Okay. Hanggang lumipas po yung panahon, hanggang in-enhance po yung lasa. Pinag-aralan nyo po yung ano, sir? Yung Opo, pagdawi, ang dami rin po namin, kumbaga, nagfo-fall down dahil doon sa lasa, hindi siya maganda. Hanggang mga tulong din po ng mga kaibigan kong chef na na-improve po yung lasa ko. So before nyo sinimulan talaga yung pagnegosyo ng shawarma, muna kayo, pinag-aralan nyo muna yung lasa niya. Yung lasa po, Kung opo. ano talaga yung tama, yung perfect na ano. Ganun po. Hanggang pinasarap na po namin siya, hanggang pinasarap po. Kumbaga, hindi po kami huminto sa isang lasa. Kumbaga, kung may sasarap pa siya, bakit hindi natin gawin, di ba? Tama. Oo. Bakit ka mag-i-stick kung Yes. mayroon pang pwedeng improvement na magawa ka dun sa lasa. Ayan. Okay. So, during the time, medyo mag-backtrack lang muna tayo, Sir Jan. Ano yung mga struggles nung sinisimulan mo to? Kasi mahirap din kasi yung food business. Although yung shawarma is kilala na yan, marami nang kumakain yan. Pero in your case, nung nagsisimula ka, ano yung mga struggles mo na dumanting ka ba doon sa punto na nagpa-free taste ka para lang makilala, Mapansin, kumbaga oo. matikman nila dahil yun ang isa sa mga strategy na ginagawa ng ibang nagninegosyo ng pagkain na para lang maipakita nila na kung gaano kasarap, gaano kaganda yung quality ng kanilang food, nag-i-effort sila. Same din doon sa mga nag-i-introduce ng mga drinks nila na may mga free taste Free sila. taste. So, ganoon din po yung ginawa namin. Nagba-buy one, take one kami. Sa murang halaga lang.
para talagang yung Maka-attract ng maka-attract din po, tsaka yung mga gusto namin makakain. Kumbaga, hindi lang yung mga class B na tao yung gusto namin makakain. Kahit yung mga iba din na gusto kumain ng shawarma is kaya nila ma-afford. Mga struggle namin, hindi naman po kasi sa negosyo araw-araw Pasko. Yes, Kumbaga, that's true. May rain or shine, may talaga dyan na hindi ka kikita, malulugi ka. Doon yung time na talagang pahabaan ng PC para lang hindi po mawala yung negosyo na yon. Minsan wala nang, napapakiusapan naman namin yung mga tao na, wag wala muna sahod ngayon, baka pwede. Next week na lang kasi alam nyo naman, nag-uulan, wala rin tayong kita. Yes. Ganon. So, wala po kaming gaanong extra buffer. Kumbaga, nung nagsisimula kami talaga, saktong-sakto lang po talaga. It reminds me tuloy ka partner Lilibet, yung bisita natin kahapon, na yun din yung sinabi niya na, fine, may mga panahon talaga na napakaganda, pero parang hindi raw siya ready na, hindi niya napaghandaan na hindi pala laging Pasko. Kumbaga talagang may panahon na matumal, yun daw ang hindi niya napaghandaan, kaya naalala ko Nabigla yung sinabi siya. niya. Oo. Pero at least, sabi nga niya, natuto siya doon na dapat maging handa siya dahil hindi nga lahat smooth sailing palagi. Yes. May mga pagkakataon na maaring hindi kasing Susubukan lakas ng ka mga din dati. talaga. Susubukan din yung yung faith mo din kung Kaya marami magpapatuloy rin ka po ba. kung mga empleyado tsaka yung mga gusto magnegosyo na natatakot po magnegosyo. Oo, Unlike po kasi kung empleyado ka, kinsenas katapusan, wala kang problema. Fix yan, alam niyo po kung magkano gagastusin, lahat may budget. Pag negosyo po kasi, may papasok sa'yo malaki, may mawawala rin sa'yo malaki. So, yung pang-araw-araw na panggastos mo, tsaka sa lahat ng kailangan yung tustusan, is napakahirap pong i-budget, lalo na kung saktong-sakto lang po talaga yung pera nyo. Kaya nga. So at least may mga lessons kang natutunan doon sa mga pinagdaanan mo along the way, Tama. Sir Jan. Sino naman po yung naging ka-partner nyo or naniniwala po sa inyo, sir, sa Ang negosyo unang-unang naman ito? talaga dyan is yung wife ko, si Tin. Dahil minsan, Supportive. walang-wala na talaga kami. Pero kami, yung pagpurso ko doon sa negosyo na hindi naman lagi tayong nasa ilalim. Kumbaga kahit papaano, kahit lumalabang ka, may panahon din na iibabaw ka. Yes, oo. Ayun, lagi siya nakasupport na minsan tama na yan, maghanap ka na ng ibang work. Wala na tayong wala na tayong pera. Paano yung mga ano natin, yung mga gastos. Sabi ko yun, antay lang, kumbaga once na nagtanim ka naman, hindi naman kagad aani yan Yes, at may yes, bubunutin ka. Tama, tama. No. Pero Sir Jan, siguro, why shawarma? Kasi 2017, ang dami ng business opportunity during that time. Pero bakit yung shawarma yung napili mo na pasukin na negosyo? During that time ba ay malakas na kilala na yung shawarma? Base po kasi doon sa cruise ship ko. Every time na lumalabas po kami ng iba-ibang bansa, number 1 po lagi si shawarma. Nandiyan po lahat yan. Okay. Siya po kasi yung napakadaling pagkain na once na tumingin ka, nagutom ka na, umorder ka, nandiyan kagad sa'yo. Like kung pupunta ka pa sa fast food, medyo malalayo. Yung mga fast food pa doon, pipila ka pa. Ito po yung naging sa amin. Kumbaga, palakip gutom sa amin ng mga Tsaka nagsisim. hinahanap-hanap nyo na din po. Hinahanap-hanap. Tsaka ang dami po talagang, kumbaga, yun ang pinaka, isa sa mga tourist spot sa mga bansang pinupuntahan ko. Lagi sila may shawarma. Kaya yun din yung naisip mo na given a I-business, chance, oo. shawarma rin Yeah. yung aming gusto. Bakit po hindi dito ko gawin yan, sabi ko. Kasi pwede na rin siyang breakfast, lunch, and dinner mo. Lunch, Kasi dinner, mabigat na siya sa merienda. katawan. Oo, mabigat na siya sa tiyan. Oo. Okay. So, ano ba yung meat na ginagamit? Baka ba or pork? Paano ba yung Chicken. idea lang, Sir Jan? So, sa mga gusto mag-shawarma, premium ang ginagamit namin. Premium beef talaga. So, meron lang talaga kaming part na kinukuha dun sa part ng beef na yun lang po yung ginagamit namin sa shawarma. Para lang masabi namin at may bigay namin sa customer talaga yung taste ng lambot ng karne ng aming shawarma. So, yun po yung medyo pinagkaiba namin sa ibang nagsashawarma. And isa pa siguro is dahil nga nakatapos ka ng HRM, so more or less alam mo yung proper handling ng pagkain, not necessarily yung meat, kung hindi yung ganitong mga nag-expire, 'di ba? Alam mo Yes, kung mga food safety po. yes, yung safety na kinakailangan. Oo. So yung iba nakakatikim ako na merong
gatil ba ang tawag nila doon? Yung parang medyo hindi Litid. naman siya hindi siya laman ng karne. Litid po, litid. Litid, okay. So, yun Oo. po. Sa amin po, wala po. Talagang Okay. tinatanggal po namin yan. Mahirap na trabaho, pero doon po namin masasatisfied yung mga customer namin. Tama. Oo. So, dito kami pumapasok sa mahirap para at least kahit papaano, yung pag kumain sila ng shawarma, hindi sila dumudura. Kasi mahilig din po ako sa shawarma na pag kumain ako, na hindi ko na manguya, yung iba nilulunok na lang, yung iba dinudura. So sa amin, ayun, doon ako medyo strict na talagang pinatatanggal ko po talaga lahat. Dapat malunok lahat ng Dapat po bumibili. Oo. malunok po lahat yung karne. Kumbaga, walang matigas na makakagat sila habang kinakain. Habang kinakain po yung shawarma. Kinakain nila yung shawarma. How long yung waiting time? Like, nag-order ako, in 5 minutes ba may i-ready yung... Yes, less than 1 minute po. Kaya po Ay, namin mabilis i-serve. ba? Mabilis lang po yun. Oo. And train naman po yung mga server namin, kaya mabilis din po namin na ibibigay sa mga customer namin yung mga pagkain na shawarma po sa kanila. Aside po ba sa shawarma, sir, meron pa po kayong ibang... Meron kaming ila-lunch, maybe first week or last week ng September, meron po kaming ila-lunch na shawarma sausage. sausage naman po. So sausage naman po siya, made by shawarma. Sauce? Sausage? Sausage po, yung sausage. Akala sausage ko, po na. Oo. Kaya- So, watch out guys, yung mga suki ng The Red Meat Shawarma this September, meron silang sausage na ilalabas. Okay. So, kayo na rin ang you were saying kanina, Sir Jan, na kayo na rin yung nagre-ready nung meat na ginagamit. Yes, kami rin po. Oo. Meat po talaga, fresh po yung ginagamit namin para talagang yung lambot at lasa is nandun po talaga sa shawarma po namin. So, namimili kayo ng meat as in para ma-preserve kasi yung freshness ng karne. Yun kasi ang isa sa mga dapat talaga kinukonsidera ng mga nasa ganitong Yes. yung business, yung mapanatili yung mataas na kalidad nung karne. Karne. And based naman doon sa sinasabi mo nga kanina na yun ang kaibahan ninyo na alam mo yung proper handling ng pagkain para kumbaga hindi siya mag-iiba yung lasa, kumbaga ma-maintain yung sarap ng karne. Tama po. Oo. Kaya schedule dito lang kayo nagso-source ng baka. Hindi naman imported yung Hindi na naman po. ginagamit Dito nyo. lang po talaga. Hindi naman po nagkulang yung mga supply sa inyo na baka. Hindi naman po. Kaya naman po. Bali, pag nakatay po yung baka, at least 3 hours po dapat nasa akin na po yan. So, ganun po kami medyo strict sa karne. So may mga partners na kayo or may ibang konta ka ng meat shop na Apo. Supplier na nagsusupply. ninyo. Nagsusupply po sa amin. Okay, may datos ka, ilang kilo ang naluluto dun sa lahat ng mga pag-aari ninyo? Sa amin, nakakaluto na po kami ng 100 kilos per day. Uy, Per day? Po, sa lahat na po Ibig ng mga... Sa isang branch lang yan, sir? Hindi, sa lahat na po doon ng sa branch lahat shop po doon yan. sa- oo. Ibig sabihin, marami na Oo, yun. marami na Ibig yun, sabihin, partner. malaki na yun. So, purely beef yung, walang mini-mix doon na. Wala po, wala rin po kaming extender, wala po, talagang pure beef lang po kami. Wala po kaming inahalo. Guys, hanapin nyo na. Okay, sabi ko nga, mayroon akong naisip na ibang pampasalubong kasi nagsawa na ako doon sa mga kahilera nyo doon sa ano eh. Oo, kaya nasubukan ko ng lahat mula doon sa 7-Eleven, yung padiretso hanggang doon sa kanto na manok na inihaw. At least may shawarma naman ako na ipapasalubong pag uwi ko ulit dyan. Anyway, yung challenges na banggit na niya, kailangan talaga malakas ang loob, Sir Jan, pag pumasok ka sa negosyo. Yes po. Kailangan malakas ang loob mo and especially yung may tutulong sa likod mo na pag humina yung loob mo is may nakalalay sa'yo. Yan po kasi nagiging ano rin minsan eh. Malakas loob mo pero pag pinanghinaan ka, walang nakalalay sa likod mo. Tama. Panghihina at panghihinaan. Darating po kasi talaga yung time na manghihina at manghihina kayo sa lahat ng mga challenges at problema darating sa inyo. Pero yung mga nakasuporta po sa inyo, ayun So, po, yun ang isa sa ingatan role po. ni Ma'am Tin. Taga-cheer. Cheer up. Hey, kaya natin yan. Oo, kaya lang yan. Sa day. Laban lang sa buhay. Bukas iba naman yan. Today is another day. Okay. Bago natin balikan ito, since your plan, bukas ka na doon sa mga gustong mag-franchise. Yes, Sir open. Jan. Open na po kami. Ayan. Okay.
So, since maari ho kayong mag-franchise kung gusto nyo, pero mamaya pag-uusapan natin ano ba yung mga requirements. Kasi may ni-ready ho kami dito na makakatulong dun sa mga gusto hong mag-business through franchise. Kasi sabi nga, ang prangkisa daw ng isang negosyo ay maaari mong mabili kung nakikita mong maayos ang operation at yung system nito. Kung matagumpay na silang nag-ooperate, mga 3 taon or pataas, magkaroon ka na ng kumpiyansa dahil maayos ito. Kung bibili ka ng prangkisa, meron ho kaming isi-share sa inyo. Una, kapartner Lilibet, guys, eto daw ho yung una. Ang isang franchise ay isang tunay na negosyo na ikaw din mismo ang dapat matutong mag-operate. Hindi mo ito basta-basta ipauubaya sa iba. Kaya nga kailangan mong kilalanin ang iyong pagkatao bilang isang negosyante bago ka sumubok dito. Lalo na kung matagal kang naging empleyado sa isang kumpanya, malayo sa gagalawan mo bilang isang franchise owner. Halimbawa, kumuha ka ng isang franchise ng isang kilalang hamburger stand. Kung 24/7 ang operation nito sa isang mataong lugar, kaya mo bang hawakan ang kabuuan nito? Kumusta ang pagkilatis mo sa mga taong magbabantay? Kumusta ang kaalaman mo sa accounting? So, ang dami palang dapat na i-consider. Ang ilang bagay na ito ay malaki ang impact sa iyong hahawakang prangkisa. Pag-isipan mo muna ang bagay na ito upang mapunan ng ibang tao kung mayroon kang magiging kakulangan. So, ganun ba talaga ang Sir Jan, na medyo may iba nga ito dahil kailangan ikaw ang nakatutok eh. 'Di ba? Hindi pwedeng nag-franchise ka tapos ibang tao yung no matter how trusted yung isang tao, ipapaubaya mo yung pagmamanage sa kanila. Ano naman po yung pwedeng mai-share niyo po sa mga franchisee po ninyo? Sa lahat ng franchisee namin, ayun na, tutukan lang po nila yung tindahan nila, manage lang po nila kasi marami rin po sa akin nag-franchise na kahit na ano pong ganda ng negosyo nyo, kung hindi nyo rin po yung tututukan, wala rin po mangyayari dyan. Siyempre, kailangan nyo malaman lahat ng mga dumadaang problema dyan sa tindahan nyo. Kung wala kayo, hindi nyo po malalaman lahat ng tindahan nyo yan. Lahat yan mapupunta lang sa staff at kung sino lang po nasa store at hindi na po makakarating sa inyo. Kung hindi po makakarating sa inyo, wala po kayong magagawang solusyon at yun na yun po yung isang cause para bumaba yung mga benta at bumagsak po isang tindahan. At sa mga gusto pong mag-franchise po, ano po yung pwedeng ma-share nyo sa kanila na dapat talaga nilang gawin? Sa lahat po ng gusto mag-franchise, number 1 po is location. Kailangan may location kayo. And then, malakas ang loob nyo sa lahat ng nadarating, benta o walang benta is nandoon kayo. Maayos nyo lahat ng kailangan at pagmamanage doon sa isang tindahan para isa ng bagay na yon para umangat yung isang franchisee namin. Negosyo talaga ng... Alright. Sir Jan, siguro yung gusto ko namang itanong, ano ba yung mga requirements just in case may mga nanunood tayo ngayon na gustong mag-franchise ng The Red Meat Shawarma? Ano ba yung mga requirements na hinihingi mo sa kanila? Hinihingi lang namin dyan, number 1 pa rin yung location. Marami po kasing gusto mag-franchise na... So, titingnan mo rin muna yung location. Tinitingnan po namin yung location kung papasa. Okay. Pag hindi po maganda, sinasabi na po na kagad namin yun na hindi po maganda yung location nyo. Ayaw din pupuntahan nyo po talaga, pinupuntahan po namin. Ayaw po kasi din namin magbigay ng location. May location kayo, tapos magbubukas lang kayo, magbabayad lang kayo sa amin. Tapos eto na lahat, equipments kayo na bahala. So, hindi po kami ganun. Make sure din namin na pag nag-franchise kayo sa amin, is kikita po kayo. Kasi hindi naman po lahat ng nagpa-franchise is mayaman. Yung iba rin po sumusugal, inuutang. Ang mahirap po sa inutang at hindi po kikita yung franchise, mas mababaon po kayo sa utang. So, mas mahirap na problema po yun. Kumbaga kami, galing din po kami sa hirap. Sama-sama po tayong kung paano po natin iaangat yan. Umahon po. Hindi yung ibabaon pa po namin kayo sa pagkakautang. Kasi gumagastos din po sila eh. Kaya nga po sila nag-franchise sa inyo para gumaan-gaan po yung buhay nila. May pagkukuha sila ng extra income. At pag gumanda na, siguro yun na yung time na palakihin nyo yung negosyo at iwan nyo na yung trabaho nyo para matutukan nyo yung negosyo nyo. Yan din talaga yung pinakamaganda sa lahat is yung mga franchising nyo is tutulungan nyo din talaga sila. Tinutulungan din po namin para sila. At least din po. So kasama din dun, Sir Jan, yung training ng tao? Yes po. On the spot training, meron din po kami. Talagang ina-assist po namin sila.
sa first day at pag may mga question din po sila, nagbago sila ng staff, nandoon pa rin po kami para sa kanila. Ayun. So, kumbaga, hindi ho kayo iiwan. Hindi kayo Yes. iiwan ni Sir Sir Jan. Jan. So, yung commissary, kumbaga, like nag-franchise ako. So, sa iyo manggagaling din yung, kumbaga, lahat ng mga nag-franchise ay isa yung panggagalingan nung ano. Yes po. Nung Sa amin po supply. manggagaling lahat ng supply from pita, sauces, meat, mga wrapper, lahat sa amin po manggagaling. Kumbaga, ang iintindihin nyo na lang po is kung paano nyo po i-manage at itinda yung produkto ng shawarma. Ayun. So, yun ho yung maganda. And in doing that, kumbaga, hindi mag-iiba-iba yung lasa. Kumbaga, standard. Standard po Kahit tayo. sabihin natin na, parehas yung lasa. Kumbaga, kung nakatikim sila dun sa isa, definitely yung lasa nung sa iba, ganun din. Okay. Sige. Para ho mas maging detalyado dun sa Yes. mga interesado ho na mag-franchise, siguro tanungin natin si Sir Jan, magkano ba yung dapat na i-ready na initial na capital dun sa mga interesado? Kasi ang maganda ho, dito sa The Red Meat Shawarma, may choices ho kayo. Sir Jan, ano ba yung mga pwedeng pagpilian? Magkano ba yung dapat na i-ready ng isang interesado na mag-franchise sa inyo? Meron po kami yung package 1 namin, yung tatawag namin na Shawarma Express. Shawarma Express. 99K lang po siya. So, hindi po siya yung traditional type. Yung package 2, traditional type po siya, yung talagang may karne na makikita. Nasa 230,000 po yun. Medyo mas ano lang po talaga siya sa training, mas mahaba kasi. Mas mahirap po siyang gawin. Pero mas maganda po yung mas pasok sa inyo ng kita pag medyo traditional po ang gagamitin. Ayan, okay. Kung parang baka hindi pa namin kaya yun. At first, yung 100,000 or doon sa 99 muna kayo mag-start. Mag-start. Kasi dun sa 99 kasama, kumbaga magtitinda na lang sila. Kumbaga Yes po. lahat ng mga kailangan ay ipoprovide nyo na pag nag-franchise sila dun Lahat na po ng ano yun, sa package 1. cart, sa package 1 cart, equipments, Pati cart ba? may initial stocks na rin po yun. Magtitinda na lang po kayo. Yun na Okay. talaga yung focus nila. Yung Yun na po pagtitinda yung kung... magtitinda na lang po sila. Wala na po silang ganun bibilin doon. Ganon din po sa package 2, wala na rin po. Magtitinda, pwesto na lang po ang kailangan nila, location na lang po. Okay, kasi baka maraming magka-interest dun sa package 1. Since moving yun, bisikleta, yung Cart lang po siya na movable naman po siya. naitutulak. Ay tutulak po siya. Cart lang Ayun. po siya. Opo. So, pwede ho din yung pagsimula na yun. Di, kung saan maraming tao na hindi naman kayo makakaabala, magkakaroon kayo ng market, pwede nyong dun dalhin. Maganda diba? sa school ka partner. Kasi para paglabas ng mga estudyante, Estudyante. yun, dadagsaan na yan kasi Okay. gutom eh. Oo. So, magkano ba? Affordable ba ang may mga may mga special or standard yung presyo ng shawarma, Sir Jan? Yes, Sir Tony, ang ano po namin, buy one take one, regular size, yung small namin is 90 pesos lang. And then yung large is 110. Then meron po kaming jumbo na 130 pesos. Buy one take one na po, dalawa na po siya. May panulak din ba dyan, sir? Meron din po mga gulaman and palamig. Okay. So, So, sinasamahan kasama na din yun po sa namin siya. franchise. Halimbawa, nag-franchise sila. Yes po, may kasama na rin po yun. Nasa ilang branch na po ang The Red Meat ngayon? The Red Meat ngayon is nasa Valenzuela kami. Mga 4 na po kami sa Valenzuela. 4. And then Bulacan. Meron Bulacan din. Meron din po sa Olongapo. Then Zambales. Nasa ilan na po din po yung mga franchisee nyo? Sa franchisee namin, nasa mga 8 na po kami. 8. 8 sa mga franchise. And then yung sa mga CYOB namin na yung before po kasi mag-pandemic, hindi medyo nagluwag kami na hindi po kasi lahat ng tao may pera. So, hindi na po nila kailangan bilhin sa amin yung pangalan. Kasi may existing na sila shawarma, nagsusupply na lang po kami. Nabanggit nyo nga po yung pandemic, sir. Ano po yung na-experience nyo nung time nung pandemic? Nung pandemic is totally wash out lahat ng investment namin. Ano po kasi namin before pandemic, Kung may nag-benefit ng pandemic, may nag-boom na business ng pandemic, kayo na apektuhan ng kami pandemic. po, apektado po kami. Talagang lahat po ng stores na wala. And then, ngayon po, medyo nagluwag, nag-unti-unti na po ulit kaming magbukas ng mga tindahan.
at least na patuloy nyo pa rin po ngayon, sir. Apo. Yung... Ang ganyan papaano is paunti-unti na po ulit kaming nagbubukas ng mga stores. Eto, may hawak na si ka-partner Tony. Guys, if you're watching, etong hawak ko. Bakit ganito kaganda yung yung Packaging. Yung packaging kasi feeling ko pang regalo eh. Oo. bakit, Parang Christmas na bakit ganito kaganda yung pakete, Sir John? Ganyan po yung mga binibigay namin sa mga special Okay. Oo. packaging Akala ko namin. pag bumili ka Ganyan yung matatanggap mo. ganito yung bibigay. Meron po kasing yung iba is pinambibigay sa mga girlfriend, pinare-regalo. Tama. That's a So, good idea. binigyan Sir po John. namin siya ng magandang packaging para hindi lang naka-plastic na ibibigay mo may bibigay mo rin sa mga special person. Na, So pag bumili ako ganito na yung ganito kasi papasalubong ko eh. Apo, pwede niyo po Pwede request yung ganyan. i-request na yung nakaganito. Nakaganyan na po yung balot, pwede na po yan. Okay. Ilan ang laman nito, Sir John? Bali, 6 pieces po ang laman yan. Nasa mga 350 lang po siya. Guys, CPU 350 lang. Ayan. Para dun sa mga gusto na maiba naman yung kanilang gift para sa kanilang mga kapamilya or kaibigan. Social tingnan. Kaya nga Oo. Kaya nga nagulat. Hindi halatang nagulat ako shawarma yung Nasa loob laman. po. Oo. Parang parang alam mo yung parang bagay na magagamit mo talaga yung nasa loob. Kaya Yan nga. pala nakakabusog yung nasa loob ng laman. Okay. Reality, Sir Jan, yung competition in every business na itinayo mo para bang pagka nakita nilang maganda, even sari-sari store, biglang nagtatayuan sila. Okay. So, hindi talaga maiiwasan yung competition, yung competitors do sa ganitong business. Paano mo hinahandle yun? Bukod doon sa sinabi mo nga kanina na ito yung inyong kaibahan, yung mataas na kalidad ng karne na ginagamit nyo. Ano pa yung pwede yung sabihin na edge nyo among others na nasa ganito ring business? Pag may ganyan po, itatawag po namin yan is healthy competition. Yes, healthy competition. Mas maganda po yung ganyan kasi yung mga mali na pwede pong itama at idagdag sa produkto nyo is pwede nyo pong gawin. Mas maganda po kasi minsan may compete. Hindi medyo mas matabang yung sayo, mas malasa yung sa kanya. So ikaw, kailangan mong mag-improve, mag-adjust. Kung wala kang ganon, is mag-i-stay ka lang doon sa lasa mo eh. I like Wala ka that. lang babaguhin eh. So kailangan may baguhin ka pa rin dyan at baguhin para talagang makipag-compete ka sa mga kasama mong nagsashawarma din. At medyo malaman mo yung mga mali at mga tamang bagay na pwede mong lagay sa negosyo mo. Balita ko, Sir Jan, is yung hindi lang kayo ang hindi lang ang yung mga nagfa-franchise, yung mga branch nyo lang ang sinusuplayan nyo. May iba kayo mga sinusuplayan. Meron din po kami mga sinusuplayan na mga malalaking nagsashawarma na hindi na po, ayaw na po nilang magtrabaho masyado po kasi mabusisi pag shawarma. So, sinusupply na po namin sa kanila lahat. So, bibenta na lang po nila. Kasi yung iba po kasi may existing na rin po sila mga pangapangalan. Okay. Kami na po nagsusupply lahat from pita to meat and sauces. Saan po naabot yung pagsusupply nyo, sir? Dito lang po. Sa... North NCR. Sa Norte, Abra. Nakakarating kami dyan. From hanggang kaya ng mga bus terminal natin dito sa Metro Manila. Basta by land ang biyahe. By land po ang biyahe. At yung mga interesado kahit nandyan ho kayo. Pero wag lang ho yung tatawid na ng dagat. Medyo Delikado mahirap na, na ho yun. Pero kung within Luzon na kayang maabot ng sasakyan, you are all welcome na mag-franchise dito. Okay, gusto ko yung sinabi mo kanina, Sir Jan, na may benepisyo rin yung competition eh. Kasi kumbaga, dun sa competition, makakapag-adjust kayo. Ano ba yung medyo dapat na maging adjustment mo? Hindi mo siya tinuturing ng kalaban. Nakakalaban po, nakaaway. Pero somehow, meron kang I'm sure ganun din naman sila na tinitingnan din nila, ano ba yung kaibahan nila, ano ba yung lasa nila. So sabi mo nga, dun ka magkakaroon ng adjustment kung kinakailangan. Apo. Yun yung maganda doon. Any plans pa, maliban doon sa pag-launch nyo ng sausage this September, ano pa yung mga plans nyo in the coming years, Sir Jan, dito sa inyong negosyo? May plan na rin kami, may pinaplansya na rin po, maybe next year. Visayas po.
magla-lunch na rin po kami sa Visayas ng Red Meat Shawarma. Plan nyo po na mag-nationwide na. Mag-nationwide po. Yun maganda. So may sarili na rin commissary sa Visayas and sa Mindanao. Sa Mindanao na rin, Hopefully, para kung sakali. So hindi na lang ito shawarma kasi natanong natin na usually kasi pag kumain ka, syempre mauuhaw ka. So may drinks na May rin, drinks na rin po kasama. nakasama. Ayan, kayo na rin yung nagtitimpla nun. Kami Kumbaga na rin- standard din yung lasa ng mga drinks na mabibili nila doon sa mga tindahan. Tindahan po. Hindi po basta-basta drinks lang, talagang medyo nilagyan din po namin ng kakaiba lasa. Para hindi naman po laging ito yung drinks na iniinom nila. Yung laman po ba dito, Sir John, is iba-iba yung flavor? Or Isang flavor lang po kami, isang beef lang po. flavor? Beef lang po. Beef lang po talaga. Oo. Okay. Sige, ma'am. Pwede mo raw buksan para Sige, at para maipakita din natin sa lahat ng mga nanonood. oo. Ayan, meron na inabot dito sa amin si Ma'am Tin dala. Nangamoy shawarma na yung studio natin. Buksan na lang natin. Ito ka partner Tony. Eto ho yun. So, Ito. ay parang masarap Itsura nga niya, siya. oo. Pero Sir Jan, Ma'am Tin, parang kulang sa akin itong Magkano yung parang ganito, isang sir? bite ko lang. Yung Pag buy one take one po is 90 pesos lang po yung dalawa. Ay, buy one take one is 90 pesos ka partner. Mabusog ka na. Definitely mabubusog ka pero ano ba to? Small lang to. Small lang po yan. Ayan, okay. So kasi yung large or yung pinakamalaki is kapantay nitong ano. Pag jumbo na po, medyo malaki na po siya. Ayun, okay. May pa-message pa sila dito ka partner. Kaya nga parang ititreasure mo kahit yung kahon. Yung kahon po. Kahit siguro sa pagnguya mo ng shawarma. Guys, eto ho yung sample na parang malambot talaga siya. Malambot siya talaga. Ano ba yung pinagbabalutan? Anong tawag doon sa pinagbabalutan ng shawarma? Pita po. Pita. Pita bread. Pita bread. Kumbaga sa turon ay ano bang tawag doon Wrapper. sa Wrapper. Lumpia wrapper. Lumpia Apo. wrapper. Lumpia wrapper po. So pita ang tawag doon. Pita bread po yan. So kayo na rin yung gumagawa. Kami na rin po yung gumagawa. Made nun. of ano ba yun? Flour lang po yun. Made of flour lang po. Flour din lang. Parang just like yung lumpia wrapper. Parang gano'n lang po. Ayan. Okay, baka makagat ko yan na sa partner bet hindi pa tayo natatapos. So doon sa mga interesado, Sir John, na mag-franchise din kasi may mga pagpipilian naman sila. Ano ba yung mga contact numbers na pwede mong maibigay? Saan ba kayo pwedeng makausap? Punta lang po kayo sa page namin sa Facebook. The Red Meat Shawarma, message lang po kayo doon at may mag-a-assist na po kagad sa inyo doon. May team naman po kami na mag-message po kagad sa inyo. So, pero for now, yung kumbaga, yung maaabot pa lang ng sasakyan ng kumbaga yung kung mga taga Bisaya, wait lang sila. Wait lang Yung po, mga maybe taga soon, Mindanao. maybe next year, nandiyan na po kami sa inyo. But for now, yun ang open ho sila dun sa mga Abra na ngayon, binanggit mo, di ba? Abra po. Malayo na yun. So, dun sa ating mga kababayan na nag-iisip, kasi ito talaga yung kailangan, yung mga OFWs natin na Sir John, hindi habang panahon, no matter how long or gaano man kaganda yung inyong trabaho, siguro darating yung araw na gusto pa rin yung mag-settle at umuwi kasi sabi nga nila there's no place like home. So at least maganda na pag uwi nyo, pag nag-for good na kayo, meron kayong business na uuwian, ima-manage na sarili ninyo. Tama po. Ito ho yung isa sa mga pwede ho ninyong i-consider dahil hindi naman ho kalakihan yung kapital na kakailanganin po ninyo and hindi kayo pababayaan ni Sir Jan at ni Ma'am Tin pagka nag-franchise kayo sa kanila. At least ka partner Tony marami ng mapagpipilian yung mga natin mga OFWs na nanonood sa atin ngayon dito sa programang Patok. Kasi actually Sir Jan marami din kaming na interview dito na mga OFW na doon nga sila nagtagal sila sa abroad tapos umuwi sila dito at naisipan din talaga nila magtayo ng sariling negosyo. Oo. Para at least pag meron ka kasi talagang sariling negosyo, magtatagumpay ka rin at talaga, yung pagsikapan mo din talaga yun na
umangat talaga Umangat yung, po, po. yung negosyo. Kaya nga. At nowadays, iba na talaga yung mentality. Mga bata pa, pero negosyo na rin yung kanilang iniisip. Unlike, madalas kong kinukwento, Sir Jan, na nung araw kasi parang ang motivation ng parents namin, pag nakatapos ka ng pag-aaral, makahanap ka ng magandang trabaho. That's it. Parang yun na yun. Yun na yung contentment. May maganda kang trabaho. Pero ngayon may trabaho na't lahat. Pag may free time, nag-iisip pa ng negosyo to earn more na hindi naman masama. Dahil yan na ata talaga yung trend. Kasi nga, yung ating teknolohiya ngayon para bang ang bilis ng mag-introduce via online. Nag-serve din ba kayo or kailangan nilang pumunta Sa store talaga sa or online? inyong store? Kailangan po talaga nila pumunta. Kumbaga, medyo kinat po namin sa online para at least pupuntahan nyo talaga kami. Kumbaga, hindi kayo magsasawa. Kailangan nyo kami puntahan sa store. So dati sir, nag-online kayo, ini-stop nyo lang? Apo, in-stop lang po ka namin kasi napapansin din po minsan is hindi na po masyadong maganda dumarating kay customer yung quality ng food. So, yun po yung na-avoid namin talagang. Pag binigay namin kay customer is talagang mainit Maganda at fresh pa. yung shawarma na ibibigay namin sa kanila. Mainit-init pa. Ayun, opo. Kasi yung iba talagang inopen nila for online yung kanilang product. Pero eto naman, may explanation si Sir Jan. Kasi nga naman it takes an hour or less than an hour. Kaya minsan iba nag-iiba yung quality. So gusto ho ni Sir Jan na pagka binili ninyo, pag kinain nyo, mainit-init pa. Ayan. So, puntahan nyo na lang yung kanilang mga store na matatagpuan sa Valenzuela. Pakiulit lang yung mga address, Sir Jan. Meron po kami sa Marulas, along CDO Building, Dambana, Fatima, CJ Santos, Malinta, and Malanday. At beside Chooks to Go. Ayan, mga taga Valenzuela, hindi kayo mahihirapan na hanapin itong shawarma na ito na gawa ng The Red Meat dahil nandyan lang ho sila. Ayan, yung mga nandyan sa Dambana, ayan, pwedeng-pwede kayo dyan na pumunta. Balita ko ka, partner Tony, gusto mo din daw magnegosyo, magsarili ng negosyo. Oo nga. Actually, Ayun, isa marami sa ka ng pagpipilian ka, partner. Isa ito sa gusto kong i-consider. So, very timely. Nandito si Ma'am Tin at saka si Sir Jan para at least may fallback ako pagka wala na akong boses meron na akong may manage na ako na sarili. Pero dun sa mga magpa-franchise based nga doon sa atin, kailangan talaga ikaw yung on top, Sir Jan. Hindi pwedeng ipagkakatiwala mo sa ibang tao. Opo, talagang hands-on po talaga kami. Kumbaga talaga kami yung kumikilos sa mga, especially sa mga client namin Kayo na talaga magsisimula. mismo kakausap. Kakausap po talaga. Sa mga... Kaya dun sa ating mga kababayan, make sure na kung magpa-franchise ho kayo, hindi nyo ipagkakatiwala. Ready kayo, kaya nga, di ba, sabi nga natin, iba yung operation nito. By the way, anong oras open ang store nyo, Sir Jan? Ang store po namin is open from 11 a.m. until 9 p.m. po. Ayan. So, yun ho yung mga oras, just in case shawarma, ang gusto nyong maging, pwede bang earlier than that, yung opening, or kumbaga sa umaga pa lang, or kailangan na ganung oras yung pagsisimula? Medyo ganung oras lang po talaga kami nagbubukas. Kumbaga pang lunch na, para medyo mamiss naman nila pag breakfast and merienda. Ayun. May tanong lang din po ako, Sir Jan. How about yung sa payment po sa franchisee? Isang bagsakan lang po 50% ba yun? po down payment. May and down then, payment. before po muna mag-down is, sinecheck po muna namin yung lugar, yung location. Para masabi na kagad namin doon sa client namin na kung pwede o hindi pwede yung location nila. Ang hirap naman po sa amin kung bibigyan na kagad kami down payment, pero wala pa po silang location. Nakaka-encounter na po ba kayo, Sir Jan, ng yung franchisee nyo na hindi pa nagbabayad or Meron ba? po. Opo, hindi po namin maiwasan yan. May mga franchisee naman kami na may pwesto, pero wala naman silang pan-down. Meron mga franchisee na may pera, may cash lahat. Wala naman silang pwesto. So, depende rin po talaga na magka-jackpot kami na may pwesto tas may pera. May pera namin, may pwesto pa. So, consider it din si Sir Jan ka-partner Tony. Kaya nga, and sabi ko nga, mukhang naman siya, hindi siya yung intimidating boss. Okay, doon sa package 2,
Sir Jan, ilan yung ititrain doon na mga ngasiwa halimbawa? Yung magiging May staff? training po kami, nakabaka po kami sa inyo ng 5 days. Nandoon po kami from opening until closing. Okay. Oo. So, titraining pa lang, habang nagtinitraining na po namin kayo, nagbebenta na po tayo, kumikita na po kagad kayo. So, yun ho yung maganda na, kumbaga, during the operation, sa pagsisimula ninyo, nandun pa rin kayo. Nandun pa rin po kami. To guide, para ganito yung dapat nating gawin. Hindi mo naman ito kailangan ilako. Pupuntahan ka naman talaga ng tao pagka maganda yung location mo. Yun yung maganda doon. So, everything, yung accounting, kasi hindi naman siguro Lahat po, kailangan pati inventory system po. inventory. Bibigay rin po namin sa kanila. Oo, kaya less, 'di ba, si ka-partner Met din sabi niya, given a chance gusto rin niya yung franchise para at least guided. Kumbaga meron ka na lang na nasusundan, kumbaga. Okay. Sir John, for almost 2017, ngayon ay 2023 na. So ano yung pwede mong ma-share dun sa mga maaring hindi food business ang gusto nila pero gusto nilang magnegosyo? Partly may nabanggit ka na kanina na you have to be ready. Pero maliban doon, ano pa yung mga pwede mong ma-share na dapat taglayin ng isang nais na magnegosyo, be it food business, online selling, or kung ano man? Sir Tony, Ma'am Lilibet, first of all kasi, we are trained to be very best employee. No? So, pag naging very best na tayo, may mga experience na tayo, pwede na tayong, yun na yung gamitin natin na sandata o kaya backup natin pag magne-negosyo tayo. Di naman po kasi pag nag-start ka ng negosyo, is isang pitik mo lang, is boom ka kagad. So, marami pa rin pong downfall na mangyayari. So, kung hindi po kayo babagsak, hindi po kayo matututo. Kaya every time na bumabagsak po kayo, natututo po kayo, hanggang pagdating nyo sa taas na hindi na kayo babagsak dahil natuto na po kayo. Kaya hanggang maaga, simulan nyo po para may magkamali man, meron pa rin po kayong panahon para matutunan yung mga bagay na kailangan nyo po matutunan. And siguro, Sir John, make sure na yung papasukin mong negosyo is passion mo. Kumbaga, hindi Fit yung din sa'yo. half-hearted Oo, ka. yes. Hindi pwede na nakiuso ka. Ay, hindi man Yes yun po, Kumbaga, dapat gusto mo yung Sikat negosyo to ngayon. papasukin mo. Ito din yung gusto kong inegosyo. Dapat alam nyo rin po kasi mahirap yung alam lang nung kapartner mo, kaya kaibigan mo, sinabi lang sa'yo na, ito, buksan mo to, ganyan-ganyan. Na hindi nyo po alam yung pasikot-sikot. Oo. So, yun po yung minsan nagiging isang problema, kaya bumabagsak din po yung negosyo. Tama po yun. Tsaka wag din po silang magsawang mag-aral. Mag-aral pa rin po kayo. Lahat ng is kailangan nyo matutunan lahat. Hindi po pwedeng matutunan ng iba, matutunan ng mga kasama mo sa negosyo. Kailangan po kayo po talaga matuto. Ikaw po muna. Ikaw po muna matuto. Tsaka nyo po ibibigay sa kanila. Dapat Alright. saliksikin din talaga ng mabuti. Pwede rin bang maging gawin yung pork? Kasi beef itong ginagamit nyo. Pwede rin ba yung pork? Pwede naman din po ang pork, kaso hindi po siya ganun ka-tasteful. Pagdating, ka-powerful yung taste pagdating sa beef. Okay. So talagang yung shawarma is beef talaga yung as much as possible. As beef. much as possible po. Kasi pag kay pork is kailangan talaga may serve mo yung well done. Wala naman po kasing pork na medium rare, na medyo madugo. Once na naibigay mo kay customer yon, pwedeng magkaroon ng Tama. sakit ng tiyan or something ang customer. Unlike kay beef, make it sure lang na malinis, medium well, pwede na po siyang kainin ang beef po. Actually, Sir Jan, may na-encounter ako, nakabili ako ng itong shawarma na mix po siya. Chicken, pork, and beef. Tama po ba yun? Pwede Meron ba din pong ganun. Ang lang po kasi sa chicken is kailangan din po talaga sobrang linis, sobrang mabusisi. Kasi po ang number one pong mabilis masira is chicken po, salmonella. So yan po yung lagi nating na-avoid pag sa food tayo. Dapat po talaga malinis tayo sa pagkain kasi once na hindi tayo nakapagbigay tayo sa customer ng hindi maganda, yun din po yung magiging cost kung gaano kakataas, yun din po yung pwede yung ikabagsak. Tama. Nakuha ko yung point ni Sir Jan na kaya hangga't maaari baka beef yung karneng baka kasi pag baboy hindi mo na siya pwedeng half cook lang same with that's manok. true. Iba yun. Pwedeng makasira yun dun sa
sa kakain. So, dun sa ating mga kababayan, eto ho, mayroon hong dalawa lang ba yung package, Sir John? Package 1 and Package 1 and 2. package 2 lang po. Ayan, so pili na ho kayo doon at kung feeling nyo, uy, maganda yung lugar namin, parang perfect ito, pwede ito sa, usually, malapit sa eskwelahan. Eskwelahan. Sa palengke. Sa palengke po. Terminal. Terminal, oo. Yan ho yung mga lugar. Kung kayo ho ay malapit doon sa mga binanggit ho natin, meron kayong pwesto na pwede, ito ho, pwede ho ninyong i-consider ito hong shawarma na ino-offer ni Sir John at ni Ma'am Tin para masubukan ho ninyo kung papaano. And ang maganda pa nga ho, guided ho kayo, hindi kayo iiwan dahil nandyan pa rin ho sila doon sa mga unang araw ng inyong operation nakabantay pa rin ho, nakaalalay pa rin ho sila sa inyo ho dyan, di ba? Message na lang po natin Sir John sa kung meron kayong gustong pasalamatan or ano pa yung gusto nyong i-share sa mga natin, mga nanonood. Una-una nagpapasalamat ako sa wife ko na hanggang ngayon nandiyan sa tabi ko sa lahat ng downfall at pag-success, nandiyan pa rin sa tabi ko. Pangalawa sa magulang ko, sa mga friends ko, at syempre sa Panginoon, salamat din at binibigyan mo kami at hindi ka nagsasawa sa amin sa paggabay sa lahat ng aming nakakasamula. At lahat ng mga problema nakakaya namin. At sa lahat ng mga tumatangkilik, sa lahat ng mga suki Yes. na hindi nagsasawa na bumili, Tangkilikin. ipasalubong ang shawarma ng Red. Tsaka sa mga staff ko na mababait at talagang napaka-dedicated nila sa trabaho. Maraming salamat po. Oo, kasi parang kung ikaw yung staff ng isang mabait na boss, definitely magiging ka rin eh. Kumbaga, gusto ko yung sinabi mo nga kanina na hindi lang ito pera-pera. Kumbaga, dapat yung concern mo rin doon sa mga staff mo dahil sila'y kasama mo doon sa negosyo, Sir John. So, dapat walang may iwan na kumbaga sa laban. Okay. So, ayan ho, ang kwento ni Sir John, yung kanyang mga struggle. So, be ready kung kayo ay magbi-business sabi nga hindi pwedeng pagka kayo na-bash at na kritisismo aayaw na ho kayo. Hihinto na kayo sa pagnenegosyo. Hihinto Dapat na. laban pa lang Laban na palagi. Laban lang. Okay. So, kapartner Beth, it's about time to say goodbye for today. Dahil Lunes na ulit tayo magkakarinigan dito sa ating Patok program. Maraming salamat, Sir John. Maraming salamat po, Ma'am Tin. Maraming salamat din po. At maraming salamat din po sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon dito sa Business na programa ho kayo. Patok. Mag-business na kayo. Mag-franchise na kayo. Lagi lang kayong tumutok. Lagi ninyong aabangan ang iba't ibang kwento ng mga negosyante dito sa programa na Patok. At maraming salamat din po sa ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy, sa laking pribilehiyo na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin dito na maging bahagi po ng inyong programa na Patok dito sa DZAR. Ako po si ka-partner Lilibet Yap. Maraming salamat po. Alright, thank you ka-partner Lilibet. So for today, Friday, ang atin hong natunghayan ay ang kwento ho ni Sir John at hopefully na-inspire ho namin kayo at natutunan ninyo yung kanyang mga na-share po sa atin. Kaya kung meron pa ho kayong kwento na alam nyong papatok at tatatak sa isipan ng bawat Pilipino, wag ho nyong itagot kung hindi ito'y dapat inyong ibahagi at ipatok na yan. Ako po si Tony Cuevas. Happy weekend hanggang sa Lunes. Sumainyo ang programang Patok. Naway marami kayong nalaman at natutunan sa mga latest trends at fashion. Muling makinig sa mga araw ng Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 Sunshine Radio.